Kamakailan lamang, mainit po na usapan ang naganap dito sa mundo ng cryptocurrency, kung saan ay ito po yung posibleng pagwawakas ng mahaba at napaka-kontrobersyal na kaso sa pagitan po ng Ripple at ang US Securities and Exchange Commission or ang SEC. Ngayon ay bibigyan po natin ito ng mas malalim na paliwanag at susuriin po natin kung ano ang kahalagahan po nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Maliban dito ay pag-uusapan na rin po natin kung ano nga ba ang dahilan ng mga haka-haka tungkol sa nalalapit na settlement. Ano ang kasalukuyang estado ng kaso at ano ang magiging epekto nito sa crypto landscape. Kaya yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang usapan po ng posibleng settlement ay nagsimula ng kumpirmahin ng Ripple X. Yan ang Ripple X. Ito po yung opisyal na developer community platform ng Ripple. Kung saan ay dumalo itong si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, siya po ang CEO ng Ripple. Yan, siya po ay dumalo sa XRP Community Day na naganap nitong nakalipas na January 28, 2025. Ayan. Naganap po rito sa X Space. Yan, kung saan ay tinalakay po ni Ginong Garlinghouse ang pinakamalaking milestone ni XRP at ang kasalukuyang kalagayan ng crypto market at ang kanyang plano para po sa ngayong taong 2025. Ngayon ay bakit nga ba ito mahalaga? Ayan, ayon po sa ilang mga pro XRP analyst tulad po ni Ginoong Zach Rector, ang huling pagdalo ni Ginong Garlinghouse sa ganitong event ay noong pagkatapos po ng mahalagang desisyon mula kay Judge Analisa Torres noong July 13, 2023. Ang desisyong ito ay nagbigay po ng partial victory sa Ripple matapos ideklara na si XRP ay hindi isang security, hindi po siya tinuturing na isang security. Dahil dito ay maraming XRP proponents ang umaasa na baka may malaking announcement itong si Ginoong Garlinghouse kaugnay sa kaso. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang estado or kalagayan ni XRP? Yan, sa kabila po ng mga haka-haka ay mahalagang tandaan na hindi pa tapos ang kaso. Kasalukuyang nasa Court of Appeals for the Second Circuit ang laban, kung saan ay naghain po ang SEC ng kanilang opening appeal brief ngayong buwan. Inaasahan na magsasubmit ang Ripple ng kanilang sagot pagsapit po ng April 16, 2025. Bukod dito ay may mga pag-asa na posibleng umatras na ang SEC sa ilalim ng bagong liderato. Si Ginoong Mark Uyeda, isang pro-crypto commissioner, ang kasalukuyang acting chairman ng SEC. Gayunpaman ay may mga nagsasabi na hindi ganap na maitatabi ang kaso hanggat hindi pa permanent chairman si Ginoong Paul Atkins. Kaya yan, hinihintay pa rin yung opisyal na pagkakatalaga nitong si Ginoong Paul Atkins. Ngayon ano po ang posibleng epekto ng settlement? Kung matutuloy po ang inaasahang settlement sa pagitan po ng Ripple at saka SEC, malaki po ang magiging epekto nito hindi lamang po sa global crypto landscape, kundi pati na rin dito sa atin sa Pilipinas bilang mga crypto traders at investors. Una ay magiging malinaw po ang regulasyon pagdating sa paggamit kay XRP at iba pang mga digital assets. Sa ngayon ay marami pong financial institutions ang nag-aatubiling gumamit kay XRP dahil po sa legal uncertainties nito. Kung maisasaayos po ang isyong ito, posibleng lumaki ang adoption ng XRP sa financial systems. Kabilang na dito ang mga remittance platforms na mahalaga sa ating mga OFWs. Pangalawa, maring bumalik po ang tiwala ng investors sa buong crypto market. Kapag naipakita po ng Ripple na kaya nitong mapagtagumpayan ang laban sa SEC, posibleng lumakas ang loob ng iba pang crypto companies na harapin ang mga regulasyong legal at maging mas open sa partnership sa iba't ibang bansa.
Pangatlo, maaari rin nitong maimpluwensyahan ang mga pulisiya ng ah, Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP at iba pang mga regulatory bodies dito sa ating bansa. Kung magiging pabor ang resulta ng kasong ito para kay Ripple, posibleng maging mas malinaw at mas progressive ang mga regulasyon ng Pilipinas sa cryptocurrencies. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Malaga pong tandaan natin na ang laban po ng Ripple laban sa SEC ay hindi lamang para sa kumpanya kundi para sa buong crypto industry. Isa po itong malaking hakbang patungo sa pagkakaroon ng malinaw at patas na regulasyon sa digital assets. Kaya para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, kailangan po nating manatiling updated at mapanuri sa mga ganitong balita. At sa kabuuan ay isa po itong paalala na ang crypto market ay hindi lamang po tungkol sa presyo o kita, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mas malinaw at ligtas na financial landscape para sa lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.